So guys, time check, it's 9:39. Sabi ko 9 o'clock eh. Kasi nag-usap kami kahapon. Ipapaceramic natin to si Blanca. Gawa nga na since 1 year na si Blanca. Sabi ko sa inyo before ipapa-repaint ko siya. Sakto, ito para sila Daryl. May shop sila ng ceramic. So nakakuha tayo ng discount. So excited na ako kasi never pa ako nagpa-ceramic ng motor or any kinds of ceramic coating. So pupunta tayo ron ngayon para magpa-ceramic. And bukod doon guys, yan, tignan natin kung magkano yung price, tignan natin yung quality nung pagpapaceramican natin, and para mapost natin sa video. And tanong na rin natin kung may mga magpapaceramic ba na nakanood ng video na to, kung makakuha sila ng discount. So let's go. Wait lang, nadaan pala muna akong Jollibee. Siyempre ano ang birthday ng walang Chicken Joy, di ba? Siguro bibili na ako ng bucket para makakain din yung mga nagagawa ron ng motor. Taon na rin ako nagpapagawa kay Daryl. From Honda Airblade to PCX to Honda ADV 160. Sila na talaga yung go-to ko. Alam nyo ba kung bakit ako nagka-problema rito sa wirings natin sa harap? Bakit siya naging grounded? I think kasi last time, pumunta ako na Shoti. Tapos sobrang haba, sobrang daming tao. Nagmamadali kasi ako that time. So pumunta muna ako malapit sa Caloocan. Hindi ko alam kung anong shop yun. Pero natatandaan ko pa kung saan siya. Pero hindi ko na siya papangalanan. Pinagawa ko sa kanila. For 350 pesos, binuksan nila. Tapos hindi rin pala nila matanggal yung GPS. Tapos binalik nila. Tapos nagbayad pa rin ako ng 350 kahit hindi nila nagawa yung problema. So, isa sa mga ayokong nangyari na yun. After nun, sabi ko, hindi na talaga ako magkapagawa sa iba kahit mahaba yung pila. Kaya kayo guys, pag may pupuntahan kayong shop, mag-ask kayo sa mga friends nyo na naka-experience na ng maayos na mekaniko. Doon kayo magpagawa. Huwag kayo sa kung saan-saan lang na alam niyo yun, na pera lang yung habol, ganyan-ganyan lang. Yung talagang bara-bara sa gawa. Dito sa Shoti, kung may back job man, kung may mali man, pwede kayong bumalik at wala kayong babayarang extra. If ever man mangyari sa inyo yun. Pero yun, so far wala naman. Maayos naman gumawa sa kanila. Pero if ever nga guys, wala kayong babayarang extra. Di ka tulad sa iba na sila na ngayon may back job tapos ikaw pa yung magbabayad. Dito wala. Saan ang Jollibee yun? Kala ko lumagpas na ako eh. So malapit lang sa monumento yung Kilada. Yun na, Jollibee. 24 hours open. Let's go. Pasok tayo sa loob. Busy yarn. Sorry mas natatagalan kasi ako sa drive-thru. Mas maghihintay ka sa labas eh. Unlike dito tayo sa gitna nila para makalabas sila parehas. Huwag tayong bumuntot sa likod. Ewan ko guys pag nagpa-park ako ganito, para makakabuel pa rin sila palabas. Huwag niyong tatakpan yung motor kasi mahirapan sila. Well, may pedestrian pa rin naman makakadaan dito. So, ganito lang yung park natin. Bibili lang naman po ako ng Chicken Joy. Aalis na rin kagad ako. Hindi naman po kakain sa loob at magkatagal. Jollibee! Ganda ng keylace natin, no? Available yan guys, merch natin for 150 pesos. Message lang sa Facebook page. So nakabili tayo ng Jollibee. Ayan, one bucket yan, 6 pieces. Nasa 507 ba? Ang mahal lang kasi walang kanin. So sabi ko kay Daryl magsaing na lang siya. Kasi ang mahal ng kanin, 40 pieces per cup. So ewan ko gano'n sila karami ron. So sobrang lugi. Sobra-sobra pa yung pag magsaing ka na 1 kilo ng bigas, diba? So syempre nandun tayo sa practical part. Sana hindi matapon yung gravy. Kaya maganda talaga yung may sabitan eh. Bala ko pa nga maglagay ng sabitan sa magkabila ang gilid ito eh. Misa kasi nabibitin ako pag dalawa yung helmet kong dala. Tapos may bag pa ako sa harap. So ito yung weather, no? Medyo gloomy. Hindi siya maaraw. Nakakatakot na mamaya-maya umulan. So magkasagada na rin tayo. And hopefully kung uulan man, umulan ka na ngayon para sa sagada ride namin ay huwag nang umulan. Wala pa naman daw bagyo as per news. Walang bagyo. Hindi pa rin siya tag-ulan. So we're here at Monumento. May gusto rin akong gawing content dito guys. From here, sa dulo ng Monumento, dadaanin natin yung buong EDSA sa dulo nun. Alam, I think yung dulo nun bandang Mall of Asia na eh. So hanggang doon, iikot tayo hanggang dito ulit sa Monumento. Tignan natin kung gaano tayo katagal, gaano natin katagal makukuha yung dulo to dulo ng Monumento EDSA. Napanood ko to kay Shanner, yung mga group niya, nagbike sila, bike naman ginamit nila. So tayo, gagawa tayo ng content na motor yung gagamitin natin. Siguro next week na kasi wala talaga akong oras this week eh. Nandito na tayo sa 10th Ave. Dito nyo po matatagpuan yung Shoti. So kakanan na kayo yan. Makikita nyo yan, Tambunting Pawn Shop, Horizons Institute of Technology. Yan.
And guys, may mga gumagawa ng iba dyan. Banda rito yung sinasabi ko sa inyo, nagpagawa ako tapos hindi naayos, tapos nagbayad ako. Hindi ko na sabihin kung sino dyan. Ayaw natin manira. Pero actually, hindi siya paninira. Kung pagkasabi naman ng totoo. Pero anyway, it's a bad experience and a good experience din kasi may natutunan ako na hindi na ako pupunta sa mga kung saan-saan. If ever man hindi ako makapagpagawa sa Shoti dahil busy sila or sarado, maghahanap talaga ako ng tropa na kung saan sila nagpapagawa. Ayan sila. Morning. Tayo. Aisel, happy birthday! Happy birthday. Oo. Aisel, din na ako nakabili ng kanin na mahal eh. 40 per pieces yung rice eh. Puro manok lang yan. Walang kanin. Ay, okay lang. Hindi na siya grounded, pero ay ngayon naging problema. Yung umulan bigla, tapos nagloko siya yung sinend kong video. Ganun yung nangyari. Kasi before naging issue na rin, pumutok yung fuse ko. As in, putol yung fuse. Kaya feel ko, papatanggal ko sana yung GPS, then check na lang kung may problema yung ano niya. So guys, so ito, sinacheck na ni Kuya yung motor natin. Sinabi ko na yung naging issue niya na yun nga, nagbi-blink. Tapos ayan, papacheck natin. Alam nyo naman, mahirap pa nagsagada tayo tapos doon tayo abutin ulit ng aberya. Like what happened before na nadiskarga na yung battery ko. So ayoko nang maulit yun. Kaya ngayon pa lang, ipapacheck na natin siya. Message din ako kay Daryl. Kasi ayan, nag-uulan siya, ang putik. Eh parang sabi ko, tsaka na ako magpapa-ceramic siguro. After na lang siguro ng sagada, eh baka magputik din doon. So parang nakapanghinayang, nakaka-ceramic lang natin. Tapos lumamo na agad ng mga dumi. So siguro tsaka ko na siya papa-ceramic. So, ceramic day sana yung content natin for today. But i-move lang natin siya ng mga isang linggo siguro or 2 linggo. So abangan nyo na lang yun. Pero ngayon, it's about maintenance na lang ni Blanca. By the way guys, ito yung gulong natin, MRF. Dito ko kinuha yan. So makikita nyo na okay pa naman siya. Hindi pa naman nakasagad doon sa may guhit na yun. Ang ganda nga sa MRF kasi kitang-kita mo kung saan yung boundary nung dapat magpalit ka na ng gulong. So okay pa naman yan. Mamaya papacheck ko lang yung brake pad natin sa harap kung makapal pa. So ayan, sabi ko i-adjust namin yung headlight mamaya kasi since nabaklas na. Kasi isang headlight dyan, ang hirap tusukin from ilalim. So isa medyo nakababa, isa medyo nakataas. Kaya hindi ako bihira ako gumamit ng headlight. Gawa nga nung hindi pantay. So ngayon, nabaklas na siya, papantayin na natin siya. Sobrang komplikado lang talaga pag ikaw magdi-DIY nito. Kasi sobrang dami binabaklas. Tignan mo maski yung crash guard natin nakabaklas. Yung footboard, madali lang naman yan eh. Pero yung everything, babaklasin mo. So sobrang hirap din. So may GPS kasi tayo nakakabit dito na in-order ko sa Shopee. Okay naman yon, pero bigla na lang kasi siyang nalobat. So ngayon, papatanggal ko na siya. Baka ito yung naging cost ng ground sa motor natin. So ayan, dito natin malalaman. Hopefully maayos na kasi ang hirap nun pag nagloko. Kumbaga nagpalit tayo ng battery, yan doon pa rin yung sintomas na nagloloko siya. So may problema na talaga sa wire niya. So guys, ayun yung GPS natin. Ayan, ayan siya. Tinanggal yung mukha ni Blanca. Ito na yung GPS natin. Tinanggal na. Tapos, ayan, lalagyan na ng cover yung ibang wire na naka-open na baka yan yung naging cause kasi. So, ito, pupunta tayo sa may DN Serrano, sa may 12 hub kasi kailangan bumili ng fuse na original. So, meron ako spare na fuse kaso ang problema, mas mahaba to. So, hindi siya sobrang nakasaksak sa loob na gumagalaw siya. Baka ito daw yung nagiging cause kung bakit nagbi-blink-blink yung panel natin. So, ngayon, gagamitin ko si Giorno. Ayan, pinahiram mo na sa atin ni Daryl. Pupunta tayo sa may DNC, ni Aisel. Pupunta mo tayo ng DNC para bumili ng bagong fuse. Check natin kung meron doon. So guys, gamit na natin si Giorno. At wala nga palang bugi, wala nga palang phone holder to. So, titigil na lang ako doon. Para tignan ko nasaan na tayo. Let's go! Ayan ako ng pila. May fuse kayong ganito? Sa kaya meron? Sa kasa? Salamat po. So, wala silang fuse. Wala na akong choice kundi Honda Triumph. Let's go, Honda Triumph. So, nasa loob na tayo. May spare parts po kayo?
Dalawain niyo na po. Magkano ba? Grabe, ang dami ko na inikot. Binibigyan nila sa akin yung mahabang fees eh. Yo. Sir. Opo. Bili ako ng spare parts. May nakakilala sa atin. Nagbabalag ako eh, okay lang ba? Sticker, clicker. Meron po tayo ngayon this week eh. Shoutout natin. So shout out sa subscriber natin na nag-work dito sa Honda Triumph. Ayan, nagka-picture siya kanina. Sana isang niya sa akin yung picture namin. Kukolektahin ko rin yun. And ito, pabalik tayo ng shorty. May helmet pala dito. Though nagulat lang ako. Though kulang din kasi dala kong pera. And ang laki ng difference dun sa Aspira na gamit natin. So si Aspira kasi guys, nakukuha na, yung Aspira na gamit natin, nakuha ko sa Shoti, 100 plus lang ata, 190, 200, parang ganun yung presyo niya. Ang laki para sa 600 pesos, diba? Tapos nasubukan ko naman yung performance ng Aspira, ginawa, dinala natin sa Bicol, Mindoro, tapos Pangasinan, ngayon naman magkasagada tayo. So, I don't know, baka I will stick for now sa Aspira para mas makatipid din tayo. Kaya yung Aspira brand na sinasabi ko is made from Thailand. Nakuha ko to sa Shoti Motorcycle, yung pinakabit natin sa kanila. Actually, papacheck ko nga ngayon yung brake pad ko sa harap kung okay pa. Kasi ang dami na nating pinuntahan gamit yung brake pad na yun. Just to be sure, kasi sagada, paahon, parusong, alam nyo naman, besang pass. Kaya i-double check lang. So guys, finally, nakabili na tayo ng fuse. Grabe, pinasakit yung ulo ko ng fuse kasi saan ako nagpunta. Talaga, iba talaga Honda Triumph. Sobrang kompleto. Tapos katulad yan, yung pinakamabilis na ORCR na nakuha ko sa motor ko sa Honda Triumph. 14 days, nakuha ko na yung ORCR. May plaka pa, kompleto na. Yung sa unang kasa ko, di ko na sabihin ko saan, pero sa Honda rin yun, Guanzon. Grabe, 2 years bago nagkaroon ng plaka. ORCR ko naman, okay lang, 1 month. Pero ito nga, dito kasi 14 days lang. So pupuntahan na natin si Blanca. Thank you Daryl at iCell sa pagpapagamit kay Giorno para makabili-bili tayo. Namiss kong gamitin to si Giorno, ang ganda ng takbo. I-review natin to next time guys ah. Naka to, kalkal panggilid, back to stock to. Tapos naka-upgrade yung makina to 160cc. So guys, ito yung fuse na binili natin from Honda. Tapos kinabit na isa ron. Itong spare ilalagay na lang dito sa cover. Ayan. Napakaliit pero napakalaking abala. Ayan siya, yung number 30 yan yung pinalitan. Ayan yung main fuse. Okay, number 30 is the main fuse. Ayan yung pinalitan. So guys, so pakita ko na sa inyo yung brake pad na sinasabi ko. Ito yun oh. So ito siya, Aspira. Ito yung name ng brand na ginamit natin ngayon. Gamit pa rin natin siya hanggang ngayon. Tapos parang 200 or less than 200 pesos lang to. Ito yung gamit ko ngayon sa harap ni Blanca. At mukhang ito ulit yung gagamitin natin pagka naupod na siya. Kasi mura lang. So yan, tinulungan din nila ako i-adjust yung headlight natin. Napantayin na yung headlight. Yung isa kasi nakatutok nakaraan. Ngayon pinantay na nila kanina nung wala ako. So tapos na yung agenda natin dito sa Shoti and babalik na tayo sa bahay. So Sana okay na si Blanca. Pinacheck ko yung brake pad niya, okay pa naman. And pinantay yung headlight, pinalitan yung fuse, tapos tinanggal natin yung GPS. Kaya medyo madumi ulit siya, pero papalinis naman natin yan. Yeah, so thank you sa Shoti Motorcycle Parts and Accessories. Kaya lang kasi dapat hindi na ako pumunta sa iba noon para magpagawa. Ayan tuloy na doble yung trabaho natin. Pero lesson learned. So ayan guys, alis na tayo. Mag-helmet na ako, magpapasalamat na ako. ayan si birthday boy Aisel. Birthday niya kahapon. So happy birthday sa kanya. So guys, let's go. Ayan Blanca ha. Dami ko ng gastos sa'yo. Mahis ka. Magkasagada tayo. Pinagandaan kita. So may 3 bar pa ako. Papagas na siguro ako bago magsagada para isang full tank. Yeah, thank you! Mga mekaniko rito. Promise, hindi kayo mapapaya dyan sa mga yan. Talagang pag, kunyari, katulad itong wirings, iba yung gumawa. Kasi merong may expert sa kanila sa wirings.
So Sir MJL, saan ka na pupunta tayo? Ay uuwi na at nagdidilim na naman at baka umulan na naman. So yun lang guys, salamat sa pagsama sa atin at kung ano mga pinagagawa ko ngayong araw. Sana yan may mga natutunan din kayo sa video na to. If may mga questions kayo, please do comment down below. If may alam kayo sa mga nangyari sa atin, please do comment down below to para makatulong sa mga nangyari din with the same experience sa motor nila. Hindi naman ako expert sa mga gintong bagay kaya nga tayo nagpupunta sa shop. So, pero may mga natututunan tayo kahit papaano. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsama. Andito tayo sa 10th Ave at pauwi na tayo. And see you guys for the next content. Bye bye!